China nagalit sa ibinigay ng Israel sa Pilipinas. At US Air Force, mga kapatid, tinarget daw ang fake island ng China. Ako po. Yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Siyempre mula rito kay Kian Thoughts. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag mo rin kalimutan siyempre mag-subscribe dito kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Naku po, ito na nga ang sinasabi sa hula, mga kabayan. China, nagsimula ng kumilos sa Skoda Shoal. Dumagsa na nga ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy sa Skoda. Senyalis na kaya ito na talagang nag-take over na ang Beijing sa isa na namang teritoryong hindi kayang ipagtanggol ng bansang Pilipinas. Pero ngayon, mga kapatid, no, ang bagong balita ngayon ay nagpadala na daw, mga kapatid, sabi ng NSC o National Security Council, ang Pilipinas ng bagong barkong papalit, mga tol, doon sa BRP Teresa Magbanwa. Yun nga lang, may mga problemang kinaharap, no? Well, lagi nilang sinasabi yan, mga tol, pero ang hinihintay natin is makita natin mismo at makasabi sa balita na talagang nandudun na nga yung barkong kapalit, mga tol, ng BRP Teresa Magbanwa. Kasi nga, hanggang ngayon, mga tol, hindi maaalis o hindi mawawala ang agam-agam sa dibdib ng mga mamamayang Pilipino na baka mawala nga sa atin ang kontrol ng Skoda Shoal at magaya yan sa Scarborough dahil nga umalis tayo doon, mga tol, di ba? Nang wala man lang kapalit. At yung resupply mission nga natin, hirap na hirap makapasok, mga tol. Ang naging resulta nga nun ay nagutom, nauhaw, nagkasakit yung mga crew na sakay ng BRP Teresa Magbanwa kaya napilitang umalis. Diba? So yung mga resupply mission, mga tol, hirap na hirap makapasok doon. Ano pa kaya kung babalik tayo doon? Diba? Tatandaan natin, mga tol, ayon din sa report, no? Parang 3 days after umalis ng BRP Teresa Magbanwa, is 65 na barko ng China, mga tol, ang nandudun ngayon. Grabe, napakarami, mga tol. At hindi naman kailangan ng 65 na barko para harangin ang isang barko, mga tol. 2, 3 lang sapat na. Yung 65 yun, di ba? Tuloy natin to. Kung sa mga resupply mission nga ay nahirapan ng pumasok ang ating mga barko, diba? Ano naman kaya ang diskarteng gagawin ng Philippine Coast Guard para muling makapwesto sa bahurang ito? Well, tignan lang natin sila, mga kapatid. Hintayin natin kung anong gagawin nila kasi sila rin naman talaga ang may kakaya ng umayos, mga tol, ng maling desisyon na ginawa nila. Diba? Hindi naman sa inaano natin sila, mga tol. Hindi naman natin sila binabatikos kasi hindi naman sinusuportahan natin sila. Yun nga lang, mga tol, kailangan nilang bumawi kasi talagang wrong decision ang ginawa nila nitong nakaraan. Diba? Samantala, US Air Force ginawang target practice ang mga artificial island na ginawa ng China. At ito pa, mga kabayan, bansang Israel muling nagbigay ng tulong pang-militar sa Pilipinas para mas palakasin pa ang defensive capability ng ating bansa sa kasagsagan ng mas tumataas na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano ang mga tulong na kailangan natin? Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayan na nga, mga kabayan, kumikilos na ang China. Ilang araw lamang matapos ang pag-pull out ng barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa mula sa Skoda Shoal. Ayon sa monitoring report ng Philippine Navy noong September 17, 2024, namataan sa Skoda ang pagdagsa ng mas maraming mga barko ng China na umabot na nga sa 65 military vessels, kabilang rito ang 9 na barko ng Chinese Coast Guard, 4 na barko ng People's Liberation Army Navy at 52 na mga barko ng Chinese Maritime Militia. Grabe, di ba? Balikan natin, Coast Guard siyam, Navy 4, Maritime Militia 52. Ganong karami, mga tol, yung barko nila. Pero sinasabi ng Navy, hindi daw yan kontrolado ng China, di ba? So sinong may control? Pilipinas.
Iisang barko, kontrolado ng Pilipinas, mga tol. Ito hindi naman sa kinokontra natin sinasabi nila. Pero masasabi mo kung sino may control sa isang lugar, kung sino ang nananaig. Diba? Halimbawa na lang mga tol, meron tayo isang barko dyan. Isang barko, diba? Susuplayan natin, kung kaya natin maglabas-masok dyan, kontrolado natin ang sitwasyon. Pero kung resupply mission mga tol, hindi natin magawang dalhin sa ating destinasyon, paano natin masasabing in control tayo? Sinong may control? Siyempre, yung nananaig mga tol. Pero paniwalaan natin yung sinasabi nila mga tol for the sake ng kanilang moral mga tol. Hindi pa daw yan kontrolado ng China. So, kailangan nating makabalik dyan. No? At maipakita natin sa sambayan ng Pilipino na tama, hindi nga yan kontrolado ng China kasi nakabalik tayo eh. Diba? Halimbawa na lang dito sa Scarborough, masasabi nating in control ng China doon kasi hindi tayo makapasok. Hindi tayo makapasok doon. Eto mga tol, 65 na barko. Sinasabi ng AFP, ang sinasabi ng PCG, napakaraming entry point dyan. Kaya nating pumasok dyan. O sige, hintayin na lang natin yung kanilang discarding gagawin. Navy at 52 na mga barko ng Chinese Maritime Militia. Nariyan din ang matibay na presensya ng China sa ilan pang mga teritoryo sa bahurang sakop ng West Philippine Sea. Kabilang na nga ang Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panatang Island at Iroquois Reef. Hindi malayong sa mga susunod na araw ay mas dadami pa nga ang bilang ng mga barko ng China dito dahil sa ngayon wala nang balakid. Pwede nang ituloy ang naudlot na reclamation dahil sa pag-istasyon ng Magbanwa sa Escoda Shoal sa nakalipas na 5 buwan. Pero sinasabi ng PCG mga tol, ang reclamation daw ay hindi naman yan tinatapos ng saglitan lang. Umaabot nga yan ng 4 na taon eh. Diba? Pero kung sakaling sa loob ng 4 na taon na yon at wala tayong nagawa at nanood lang tayo, wag na. Para lang tayo naglolokohan nun. Wag na tayong pumalag. Diba? Sa kabila naman ng pagdagsa ng mga barko ng China sa bahagi ng Escoda Shoal, iginigiit pa rin ng pamunuan ng PCG at Philippine Navy na hindi raw makokontrol ng China ang bahura. Kahit pakitang-kita naman ang ebidensya na pumepwesto na ang mga barko ng PRC para paghandaan ang pagharang sa barko ng Pilipinas sakaling susubukang bumalik ng ating mga barko sa teritoryo na ito. Tingnan natin mga tol, tingnan natin yung ginigiit ng ating Navy. Wala naman tayong magagawa kundi maniwala naman talaga sa sinasabi nila. At yun naman din ang kailangan nating gawin, suportahan sila mga tol. Sa mga kinikilos ng China, parang ipinapakita na nga nito na nag-take over na sila sa Escoda Shoal at kagaya nga ng nangyari sa Scarborough Shoal standoff noong 2012, malaking posibilidad na hindi na makakaporma at hindi na makakapasok pa ang barko ng Pilipinas sa mga teritoryong ito. Kasi pag nakuha nila tong Escoda Shoal mga tol, ang laki na ng control nila rito sa BRP Sierra Madre. Pwede na nilang bawiin kung ano man yung kasunduan nila rito sa Pilipinas at gawin na naman nila ang ginagawa nila dati sa pagharang sa mga supply dito sa BRP Sierra Madre. At pag naharang nila mga supply dyan mga tol, magugutom yung mga sundalo dun. So anong resulta? Baka mag-pull out din yung mga sundalo dun at yung Ayungin Shoal mga tol, BRP Sierra Madre, iwan na nga talaga natin din yan mga tol. Yun ang mga posibleng mangyari Kasi nakita nilang nagtagumpay sila rito sa sa Teresa Magbanwa. Do sinasabi ng ating otoridad na hindi tayo pinaalis dyan, kusa tayong umalis. Ang tanong, bakit tayo kusang umalis? Kasi napilitan, kasi nga nagutom na yung mga sakay. Bakit nagutom? Kasi ginigipit ng China, hinaharang ng China yung mga resupply, binutas pa ng China yung barko. O di ibig sabihin, sila pa rin ang main reason bakit tayo napilitang umalis. Diba? Ganun pa rin yun Ayon sa National Maritime Council sa isang interview, on the way na raw ang mga barkong papalit sa BRP Teresa Magbanwa sa pwesto nito sa Escoda. Pero pakinggan nyo itong interview sa isang radio station. Tila lumilihis at puro palusot lamang ang mga sagot ng ating liderato. Papaplit muna, baka yung barko natin sir, nandun na ba? Nakarating na ba? Nakapag-poste na ba? O nakapag-pwesto na ba sa Sabina? Yung nag-replace dapat sa Magbanwa? Actually yung pag-alis pa lang ng Teresa Magbanwa, nagbigay na kagad ng directive yung ating commandant. Kaya lang yung pag-alis niya, malalaki sobra yung alon. So palagi niyang tinatry. Oo.
So, wala pa tayong latest ngayon kung nakapwesto na siya doon, pero meron tayong barko na pinalaot. Alright, so pag alis pa lang daw ng BRP Teresa Magbanwa doon sa Escoda Shoal is nagradyo na agad siya. So PCG nagpadala ng barko. Saan na? Saan na napunta? Tinatry daw, sabing ganon, malalaki daw ang alon. Pero ayon din mga tol sa report, at katulad nga kanina nakita natin, 65 na mga barko ng China ang nandoon sa Escoda Shoal after 3 araw matapos umalis ang BRP Escoda Shoal. So, yung mga barko ng China hindi pala tinatablan ng malalaking alon, no? No, tuloy natin 'to mga tol. At heto pa nga mga kabayan, ayon sa tagapagsalita ng PCG, marami raw ang option para muling makapasok sa Escoda Shoal. Pero ang tanong dito, bakit hindi nila ginamit ang mga option na ito noong kasagsagan ng resupply mission? Yun nga di ba? Kaya sinabi pa nga ni Commodore J. Tariela na ulit-ulit kong sasabihin, di ba, malawak masyado Escoda Shoal, napakaraming entry point niyan at imposible sa China na ma-block tayo. Di ba? Yun nga mga tol naita na nga natin ng resulta ng pag-block sa atin ng China Nagutom nga yung mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa Nagutom nga sila umiinom nga ng tubig, ulan sa katubig sa aircon di ba? Nagutom nga, nagkasakit nga, hindi nadala ng mga supply Naharang yung mga supply natin Napakarami palang entry point Well, sinasabi ni Commodore alam daw kasi ng China kung saan headed o saan papunta yung barko. So pag nagpadala tayo ng barko, mga to, lalo-lalo na ngayon, nabo-broadcast natin yan. Nagpadala tayo ng barko, papunta na dyan sa Escoda Shoal. Tanong, hindi ba alam ng China kung saan headed yon? Kung saan heading yung barko natin, kung saan papunta, malamang alam nila yan, no? O sabi, napakaraming entry point yan. 65 yung barko doon. Tigta 3 barko lang bawat entry point. Gaano ba karami entry point doon? Kaya tigta 3 barko lang, kayang-kaya nilang harangin. Pero ulitin natin mga tol, manalig pa rin tayo sa kakayanan ng ating mga otoridad. Matatandaan na isa sa mga rason na binanggit nila sa pag-pull out sa Magbanwa ay ang kakulangan daw sa supply ng pagkain at tubig. Kung marami naman palang option para makapasok sa Escoda, bakit hindi pa nila ito ginamit noon? Tama. Ang nakakatakot kasi rito mga kabayan, ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles lamang ang layo mula sa probinsya ng Palawan. Yun nga Ano ba talaga ang pinaplano ng China at bakit pilit nitong inaangkin? Diba, 75 nautical miles lang siya mga tol, ang layo niya mula sa Palawan. Pwede naman tayong gumamit ng helicopter, napakarami nilang helicopter para magsagawa ng resupply. Diba, isang beses nagpadala sila airdrop kaso hindi daw sapat. O ba't di nila inulit? Diba? Napakalapit lang, 75 nautical miles lang. Ibang mga politiko nga, pabalik-balik, probinsya, Manila Diba? May mga ganun yung ginagawa diba? Ito napakalapit lang ang teritoryong hindi naman sa kanila. Ano nga ba ang diskarteng pwedeng gawin ng Pilipinas sakaling hindi na makapasok ang ating mga barko sa Escoda Shoal? Isa lang naman talaga ang posibleng sagot sa katanungan na ito. Humingi na ng tulong sa mga kaalyado nating bansa. Kung sa pagbabalik ng Pilipinas sa Escoda ay kasama na nito ang mga barko ng Amerika, ibang usapan na ito para sa China. Pero kung barko lamang ng Pilipinas ang muling papasok, malamang na kung ano ang nangyayari sa mga resupply missions ay ganon din ang mangyayari sa muling pagbabalik ng PCG. Kaso ayaw pang humingi ng tulong ng Pilipinas mga tol sa Amerika. Meron daw tayong integridad, di ba? Meron tayong integrity. Meron tayong dignity, sabing ganon mga tol. Tingnan natin mga tol. Saka iniisip kasi nila mga tol, isa sa mga number 1 na pumipigil sa atin is yung pag-overthink natin kung ano mga posibilidad na mangyari. Baka daw tumaas ang tension, mag-escalate pa. Nakikita natin mga tol, sa kahit saang bagay, no, kapag nauuna yung overthinking natin, 90% hindi mo magagawa yung trabaho mo, kaka-overthink. Yun ang nangyayari. Sa Escoda Shoal. Samantala, mga artificial island ng bansang China sa bahagi ng Mischief Reef o ng Panganiban Reef, ginawang target practice ng US Air Force sa inilunsad nitong combat drone event kamakailan lamang.
Dose-dose ng mga MQ-9 Reaper drone squadrons ang nagtipon sa Hurlburt Field, Florida nito lamang September 2024 para sa annual competition upang itest ang kakayahan ng mga drone pilots at sensor operators para sa Special Operation Wings ng US military. Sa inilabas nga na larawan ng US Air Force mula sa Reaper Smoke 2024 competition, isa sa mga screens dito ay nagpapakita ng larawan ng Mischief Reef at ng palibot nga ng disputed territory ng Spratly Island na bahagi naman ng West Philippine Sea. Nice. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na ng konstruksyon ng mga artificial island ang China sa teritoryo na ito na nagsisilbi ngayon bilang mga Chinese military outpost. Matagal nang tinututulan at kinukondena ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa ang ginagawang ito ng China. Actually, buong mundo ang kumukondena sa China. Sapagkat ang Pilipinas nga ang siyang may karapatan sa mga bahurang ito dahil ito ay pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ang Mischief Reef o ang Panganiban Reef ay mayroon ng mga airstrips, missile systems, jamming equipment at iba pang military capabilities para sa bansang China. Grabe. Base sa mga mapa na inilabas ng US Air Force, kasama ang teritoryong ito sa simulation para sa mga target ng Reaper drone exercises. Dahil malaki ang posibilidad na magkakaroon ng giyera sa pagitan ng US at China sa hinaharap sa bahagi ng Indo-Pacific region, tila pinaghahandaan na nga ng American forces ang pagdadala ng mga MQ-9 Reaper drones at ng iba pang military assets nito para pulbusin ang mga artificial islands ng bansang China. Sa mga larawang ipinakita ng US Department of Defense, makikita na nakamonitor ang Amerika sa mga galaw ng China at talaga namang pinaghahandaan ito ang anumang gagawin ng Chinese military. Isa pang good news mga kabayan, Israel tuloy-tuloy pa rin ang tulong para masigurong mapapalakas ang depensa ng Pilipinas. Yon. Mga missiles na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng ating bansa, posibleng magagamit na rin ng mga FA-50 fighter jets ng ating hukbong panghimpapawid. Yan ang mga kailangan nating tulong at suporta talaga, di ba? Nakikipagtulungan ngayon ang Korean aerospace industry sa Israel upang ma-integrate na nga sa mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang Phyton 5 infrared guided short-range missile system at ang iDerby-ER guided medium-range air-to-air missile na mga produkto na galing mismo sa bansang Israel. Ito ay binuo ng Rafael Advanced Defense System na siyang gumawa rin ng Iron Dome. Ang hakbang na ito ay upang masigurong magtutuloy-tuloy ang pagpapalakas ng defense capability ng ating bansa lalo na nga't patuloy ang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Isa pa nga sa mga tampok kaganapan ngayon sa AFP Modernization Program ay ang pagtesting ng ating sandataang lakas sa Spider Air Defense System. Isang makabagong surface-to-air missile system na nagmula rin sa Israel na talaga namang inaalmahan ngayon ng bansang China. Lahat naman naalmahan nila eh. 'Di ba? Lahat ng mga tulong na dumarating sa Pilipinas mula sa mga bansang kaalyado natin, pinangengelaman nila 'yon na para bang ayaw nilang lumakas ang Pilipinas, 'di ba? Kasi kapag lumakas ang Pilipinas, mga tol, malaking problema nila 'yun. Ngayon pa nga lang mahina ang Pilipinas, 'di ba? Umaalma tayo sa lahat ng mga ginagawa nila eh. Paano pa kaya pag malakas na tayo, yung tipong hindi na nila tayo kayang bulihin? Oh. 'Di ba? Lahat pinapakialaman nila, mga tol. Nagagalit din sila sa mga bansang tumutulong sa atin na lahat, alam mo yun, mga nangyayari dito sa loob ng bansa, nag-i-intervene sila, 'di ba? Nangingelam sila. Nakakala mo sila may-ari ng bansa natin, 'di ba? Pakialamero yung mga internal matters natin dito, pinapakialaman nila. Ang Spider o Surface-to-Air Phyto and Derby ay isang makabagong armas na idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at importanteng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, mga attack drones at guided missiles. Bahagi ito ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines sa pag-upgrade ng mga kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kailangan talagang i-upgrade. At hindi lang yun, isa sa mga kailangan pondohan natin, mga tol, yung pagpapagawa ng mga sarili nating barko. Kasi lagi nga nating sinasabi, mula nung unang panahon, mga tol, di naman nagbago yung geographical structure ng Pilipinas, di ba? Yun na yun eh.
Wala tayong boundary na tipong isang hakbang mo lang papunta sa kabilang country. Hindi nasa gitna tayo ng dagat, napapalibutan tayo ng karagatan eh. Dapat marami tayong barko. Ang Pilipinas may sarili naman palang pagawaan at isa nga daw tayo sa mga pinakamalaking pagawaan ng barko, mga tol. Bakit kulang na kulang tayo sa ganun? Diba? Isa yun sa mga kailangan pondohan ng gobyerno natin, diba? Ayon kay Colonel Michael Lohico, tumatayong executive agent para sa Balikatan 2024, gagamitin ng Pilipinas ang Spider system para sa mga integrated air missile defense exercises na isasagawa nga sa Central Luzon. Layunin ng mga pagsasanay na ito na masubukan ang kahusayan ng Spider system at makita ang interoperability nito kasama ang mga defensive system ng Amerika. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng aerial threat. Ang kasunduan para sa pagbili ng Spider system ay nilagdaan noon pang 2019 sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas, Ministry of Defense ng Israel at ng Rafael Advanced System. Ang halaga ng tatlong Spider batteries ay umabot nga sa 6.8 billion pesos. Dalawa sa mga baterya na ito ay dumating na sa bansa noon pang September 2023, habang ang huling batch ng delivery naman ay naasahang darating bago matapos ang 2024. Ang pagdating ng mga missile systems na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng national defensive capability ng ating bansa, lalo pa nga sa harap ng mga tumitinding tensyon sa WPS, kung saan tuloy-tuloy pa rin ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating bansa. Sa gitna ng issue ng WPS, mas pinapaigting ng Pilipinas ang pagbili ng mga makabagong armas mula sa Israel. Bukod kasi sa Spider system, ay nagpahayag din ang Philippine government ng interes na bumili ng iba pang mga high-tech na mga armas at kagamitan mula sa bansang Israel. Yan. Kabilang na nga rito ang mga missiles, radar and advanced command and control systems na magagamit sa pagmonitor at pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Kailangan talaga natin yan. Taong 2021 ay tinanggap ng Pilipinas ang 20 units ng Sabra Ascod light tanks at ng Pandur II armored personnel carriers mula pa rin sa Tel Aviv upang magamit sa territorial defense. Pinapatibay nito ang kakayahan ng ating sandatahang lakas para may pagtanggol ang ating bansa laban sa mga puwersang manghihimasok, lalo na nga sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Sa tulong ng mga military cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansang kagaya ng US at Israel, higit na pinapatatag nito ang kakayahan ng ating bansa, lalo na sa mga defensive capabilities. Kung ikukumpara sa dambuhalang bansang China na siyang nakikitang banta sa seguridad sa Indo-Pacific region, maaaring hindi sapat ang mga armas at makinaryang ito. Oo. Gayunpaman, Posible. ang pinaka-importante pa rin dito ay may pakita ng ating minamahal na bansang Pilipinas na hindi tayo basta-basta padadaig kahit gaano pa kalakas at kalaki ang ating kalaban. Yun nga lang hindi pa natin na ipapakita